Okay, mayong buntag sa atang tanan. Amen. Atong palakpakan ang ating buhay ng Diyos. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Ako ang tema is about reminder to love your mother and father. Amen. Before ta mag-start, akong ginahangyan tanan sa pagpanindo. Ato ang hangyoon ang presensya sa atong buhay ng Diyos. Na siya ang magapangunan sa matalo sa karon kabuntagon sa ato ang tanan. Hallelujah. O dalayan ka Ginoo sa walay katapusan ng Dios. Aniya kami Ginoo nagapaduol diha sa imong atubangan. Lord, nagapangayo ipasaylo Ginoo kung unsa man ang imong nakita nga kamalian sa among pagkatao Lord God, sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin mo kami Panginoon. Lord, kayo Panginoon, pinapatawad po namin ang mga nagkasala sa amin, Lord God. Salamat po, Lord God, kung ang imong presensya, Ginoo, among gina-invite karong kapuntagon, Ginoo, na ikaw ang magapanguna sa among Sunday School, Lord God. Ikaw, Lord, ang mag-speak sa among tanan, Ginoo, o ikaw, Ginoo, ang maglatudlok ka namong tanan, Lord God. Salamat, Ginoo, sa imong mga pulo, nga akong i-impart sa akong mga kaigsunan, Lord God. Maghinawad ko, Ginoo, na ikaw ang ilahang makita, Lord God, kung dili ako, Lord. Salamat, Ginoo, among ginabalik ang dungog ug himaya, together with the Holy Spirit, among ginapasalamatan. In the name of Jesus. Amen and amen. Atong palakpakan pag-usapan atong Diyos. Hallelujah. Karon maato ta sa ato ang anniversary. Ang ako ang tema is reminder to love your mother and father, especially sa atong mga inahan. So ang ako ang text makita niya sa Ephesians 6:1-3. Chapter 6, verse 1-3. Akong gihangyo, kung ginsay nakakita. Ephesians 6:1-3. Mga anak, sangit mga Kristobalo magkamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay makukini ang gusto. Ang unang suko nga dunay saad mo ini, tahura ang inyong amahan o pinahan, o kini ang saad. Karon sa magmulahan o matakal sa imong kinabuhi, hindi sa katuluyan. Amen. Tahura ang imong ginikanan. Ephesians chapter 6, verse 1-3. First of all, I want to establish the acronym of the word love. Love. Kung sa mga letra? L-O-V-E. Acronym niya is look after your mother. To give attention to your mother. Ay usahay ang ato ang mga ginikanan, ilabihan na kung edad-edaran na, unsay mga ugali, matampuhin, parehas sa akong inahan. Murag kuan baka nang nagapangita sila o caring, pag-care sa isa ka anak. Amen? Muna'y papansin nato sa atong mga ginikanan, matampuhin, luuran. Kung dili makuha ang iyahang gusto, matuman na yung gusto po, manuod po siya. Murag palas, punta ka itong bata-pata. No? Dili nato makuha ang atong gusto, dili mapalit inanay atong gusto, ng luod na ka. So, love. Look after your mother. Obey your mother. Amen. Kinsay nag-obey? Nagatuman sa inahan. Amen. Uy, isa lang. Amen. Obey your mother. Letter B. Value your mother. And letter E. Embrace your mother. Amen. So, parehas sa akong gingon ganina mga igsuon. Ang ato ang inahan, nagkinahanglan o attention. Yes. Ang ato ang inahan, nagkinahanglan o attention gikan sa iyahang anak. Amen. So, kinahanglan natong ihatag ang attention
inahan o kinahanglan nga mutuman jud ta sa ato ang inahan. Kay according kaganiya sa Ephesians chapter 6 verse 2, ang unang sugo nga dunay saad mao kini: tahura ang imong amahan o inahan o kini ang saad. Saad sa atong buhay nga Dios. Kinahanglan obey your parents in the Lord, for this is right. Obedience is to submit to your mother. Honor your mother and your father. Isa na siya sa sugo sa atong buhay nga Dios. Importante jud ang ato ang ginikanan. Matugid nato na siya kung gaano important ang ato ang ginikanan sa atong kinabuhi. Letter B, value your mother. To feel unto them that they are valuable for you. Mahalaga ba ang mga nanay sa inyo, ha? Amen. Mahalaga. Very important. Importante dyan sila sa atong kinabuhi. Kaya kung wala sila, wala dyan na rin sa kalibutan. Amen po ba? Amen. Huwag mong silang ipagpalit sa pera. Amen. Mas importante ang usaha inahan versus money. Huwag mo silang ipagpalit sa mga kaibigan mo. Sometimes, nahitabo na, di ba? Ilabihan na sa mga kabataan karon. Mas ginavalue nila ang presence sa ilang mga higala, mga kaibigan. Amen? Mas gina-treasure nila ang ilang mga friends kaysa ilang ginikanan. Usahay gani, musungkol pa sa inahan kung dili sugtan. Amen ba? Kay tungod, naamang gutay instinct nga inahan. No? Usahay po, nag-una-una ang ato ang huna-huna. Amen? Kasi kung wato siya dito, na may tabo nga, dili maayo. Amen. Mga, kung dili mo sugtan sa inyong mga ginikanan, kung asa man mo adto, ilabihan na kung affair ng mga kalayawan, bulaag sa dili importante, kung dili mas kanang kayo lang ang masadyahan, kinahanglan i-obey dyan ninyo ang inyong ginikanan. Naka-remember mo atong last 2 years naman siguro to, last year, katong dito sa inyong unahan, nga time of mahal na adlaw, katong nakilatan. Di ba na ay nag-testimony dito nga, na ay isa kaginikanan nga dili mo suguton ka? Pero sa gihimo sa anak, di ba nituman siya sa iyang gusto? Kung sa iyang hitabo, mamatay sila. No? So, ana ang instinct sa isa ka inahan. Kung dili mo sugot ang inyong inahan, ayaw na lang dyan mo pupus. Kay para lang gihapon na sa inyo ha, kaayuhan. Parehas po sa akong mga anak na dalaga. Siyempre, mga college na sila. So, naana sila free will pupunta na kung asa sila mo ato, di ba? Especially kung nasa sila event sa school, ginatugtan man nako sila, pero once nga dagat na gani ang pag-usapan, dili jud ni, ana ni sa ilang nga, bisan masuko mo sa amo ha, dili lang jud mo ato sa dagat. Amen? Kaya ang usapang good ka friendship sa isa ka grupo, dili tanan Kristohanon. Kung ikaw ra isa o duha mo nga Kristohanon diha sa circle na yan, mas mahatag ka sa unbelievers.
naadiha ang mga inom-inom, di ba? Naadiha ang disco-disco. Wala punta kabalo, basig naadiha ang So, gina-priority sa usa ka inahan ug amahan ang inyong welfare. Kung unsa ang makaayo sa inyo. Amen po ba mga anak? Amen. Mao nga obey jud, tuman jud sa inahan. Tuman jud sa amahan. Kay kini ang makaayo sa inyo. O dili lamang ang pagtuman kundi irespeto ninyo ang ato ang mga inahan o amahan. Sometimes manggod, ilabihan na akong nakagraduate na ang anak. Naanay trabaho si anak. Naanay dakong sweldo sa anak, si anak. Unsay nahitabo, mas mahimo pa silang parents kaysa sa anak niya. Murag, nidako na ilang ulo kay, ako bitaw gasto na sa balay. Ako na bitaw nagpakaon kay mama o papa. No? Dili na maayo ang concept sa usa ka anak. So, kinahanglan nato ang respeto sa ato ang mga ginikanan. Value your parents. Kinahanglan, focus ka sa imong inahan. Obey jud ka sa imong inahan. Huwag mo silang ipagpalit sa mga material na bagay. Huwag mo silang ipagpalit sa ibang tao na ngayon mo lang nakilala. Amen. Especially sa mga OFW ang mga ginikanan, mga mama. No? Kaya syempre kung nangita sila sa kalinga sa usa ka inahan, wato na sila sa ilahang kaibigan, amigo. Pero dili na mauig suot. Dili man dautan nga daghan kag higala. Kaya lang pilion nimo. Amen. Kay grabe ang sakripisyo sa imong inahan or amahan dito sa layong dapit para sa imong future. So muna ang imong ibutang sa imong una-una nga nagsakripisyo akong inahan, nagsakripisyo akong amahan tungod sa ako. No? Dili lalim. Bisan ako magani kung pila ka na mawala ako ang mga anak, mga wala sa balay, katong niya may kapuro nga nabilin sila dinhi, murag hawang ang ato ang panginaw. Murag kulang. So, ang ana ang sitwasyon sa atong mga inahan dito sa abroad. Gisakripisyo nila ang ilahang feelings, ang ilahang kamingaw para lang sa inyong future. So, kinahanglan, dili jud ninyo sila ipagpalit sa mga higala nga pag-ulang ninyo nakilala. Wala ka sa kalagayan mo ngayon kung wala ang mga magulang mo. Amen? Wala ka karon sa imong ginatindugan kung wala ang magulang mo. No? Don't compare your parents to others. Makontento ka kung kinsa ang gihatag sa Ginoo nga imo ang ginikanan. Ayaw nagpangita nga, mayo pa si kay bisikuan, dato sila. Mayo pa si kuan, dako sila balay, gina-compare na nimo. Wala pa ka nasayod igsuon nga ang imuhang ginikanan, ginabuhat nila ang tanan-tanan para sa imuha. So, kinahanglan nimong dawaton kung kinsa man siya, kung unsa man siya. And embrace your mother. Kinsay hug, embrace sa ginikanan. Isa lang? Kinsa embrace? Amen. Embrace na to ang atong ginikanan. I-hug jud na to. Say, I love you, Mama. I love you, Mommy. I love you, Inay. O sa mga tawag mo sa imo
Kisay naka ingon og I love you mama, I love you papa. Amen. Amen. Baradalangan mo. Taas. Kisay ka I love you sa ginikanan. Amen. Importante na siya mag I love you na sa itong ginikanan. Kaya makakatag sa ilaha o kalipay. Samtang nakatungog pa sila. Amen? Kadaghanan mong God, dili showy. Amen po ba? Dili naga I love you, pero deep inside, mahal nila. Pero kung kinahanglan, sometimes i-show po nato na love nato sila. Dili nga, panangulaton pa nato nga, mawala sila. Mamatay sila. Madungog pa ka sa imong inahan? Amahan? Ma, sorry ma. Pero katungbuhi pa si mama, yun sa inyo sila. Magpabadlong mo. Amen? Kinsa'y nagpabadlong? Oh, very good. Nag-amin. Kinsa pa? Pabadlong. Ayaw dyan na pabadlong. Si Seti o si Gabriel, si Isaac nagtaas o kamot. Isaac, Gabriel o Seti, ayaw na dyan mong pabadlong ha? Ayaw na dyan mong pabadlong ha? Amen? Amen. So, habang buhay pa sila, kinahanglan I love you nato sila. Habang malakas pa sila, kailangan i-embrace natin sila. No? Habang buhay pa sila, iparamdam mo na love mo ang imong ginikanan. Habang hindi pa huli ang lahat. Amen? Just show to them how blessed you are na naging ina mo sila. Just show to them how grateful you are na sila ang imong ginikanan. Just show to them how happy you are na siya ang ginikanan mo. Kinsay happy sa ginikanan? Amen! Dapat happy jud ta kay siya ang gihatag ni Lord para mahimo natong mga ginikanan. Sila ang binigay ni Lord para sa atin. Sometimes dili po malilong sa atong tanan, no? Nga ang inahan burag armalay. Amen po ba? Kinsay armalay dire. Labihan na kung suko na kaayo. Machine gun. Masay tunog sa machine gun. No? Kinsay inahan may anak. Uy! At ay daw, nagtaas mo si Seti. So, machingan po si mama ni mo? No? Sige siya, Seti! Ba't tumura kaya ka? Seti! Sige siya, anak? Oo. Dapat magpag-una ka. Amen? Dili na magpapalong samahan o inahan. Kaya para dili sila mahimong machigan. Kaya tungod sa ato ang batlungon, mahimo po na masinggan ang ato ang inahan. No? Labihan na kung suko na kaayo ang inahan. Labihan na kung magsuko ang inahan. No? Na, ihalay good ni na. Nagikapoy naman si mama. Na, ilaban ni na. Na, hugasin ni na. Naklimpyuhan good ni na. Kay, ato ang lawas manggol, basta magkatigulang na, murag-week na magpul. Katong bata-bata pa ta, sige patag. Trabaho, walay reklamo. Amen? Pero karon nga mga idalan na, mahina naman ang mga lawas sa inahan. So, kinahanglan ang tabang sa mga anak. Kung inutusan ka ng mama mo o papa mo, sundin mo. Bisan pagani kung dili ka utusan,
Sundin mo. Gawin mo. Para di ka kadoon kung masinggan. No? Karon mangganit sa mga kabataan, lagyan na sa kabataan, dili mangganit mo sumo ang inahan o umahan niya. Mag-cellphone dito. Kung sa ginahimo sa mga anak, maghapon mangganit na kagunit og cellphone. Amen? Dili mangganit mo sumo ang inahan niya, mugamit kag cellphone, pero naga-cellphone ka. Pero kung sa gawaing bahay, daghan pag anak, naklabhigon ni, daghang suko pero dili mo tuman ang anak. Kung sa ginahingon sa mga anak, wait lang ma, unya na ma, napakoy ginabuhat ma. No? Pero kung mangayong galing kwarta, ura-urada dayon. Ma, pa, kinahanglan na ang project ani, ma, paligpiging ani. Kung kita nga ginikanan mo, sagot tao, wait lang na, wala pa ko yung kwarta. No? Kung sa itubag sa mga anak. Na, mauna, nag-anak-anak mo, tapos dili ninyo makaya. Dili ninyo makaya pa ismilahon. Dili ninyo kaya gastusan. Amen? Mag-more pa ang anak. Dili sila makarealize nga kung i-anak ang ginasulti nila nga wait lang ma, sakit sa paminaw sa usa ka ginikanan. Amen? Pero kung barkada gani ang maghagad nga maglaag, kara-kara, nalito ko. Asa akong ingani? Mama pagay ang tawagan. Ma, asa akong suklay? Ma, akong sapatos. Pero kung ang inahan ang mo hangyo sa anak, wala, wait lang dyan. Luoy sa inahan, luoy sa amahan. Saan lang kung ang inahan mag-ingon niya, na, mangayos sa imuhang amigo, no? Dili po na siya mao. So sakit. Kung masakitan mo, nga dili mo tungtan o tagaan sa inyong mga ginikanan, masakit sa feelings sa usa ka ginikanan nga i-ignore lang ninyo ang mga sugo. Parehas mo sa sugo ni Lord, isa ka adlaw lang manggali ang sugo niya para i-worship nato sila, para musimba ta, muato ta sa simbahan, pero sometimes hindi pa nato mahimo. So sakit po sa part ni Lord, nga gina-ignore lang nato siya, gina-wait lang nato siya, pero pag maghangyo nag-prayer, Lord, tagal blessings, Lord God, hindi ka makahulan. Gusto nato naadayon ang tubag, pero dili sa talang panahon nagatubag ang Ginoo. Yes. Naay paghulat, kay dili pa tama ang oras, pagkakataon, na I know kay para dili para sa iyo na siya ang hindi kayo. Mauna mga igsoon, na kinahanglan natong sundon ang ato ang mga ginikanan. Amen po ba? Hindi ka inutusan, pero niadto ka. Parehas sa akong gingon ganina, na naga-cellphone, pero kung utusan ka na maglaba, wait lang ma. Dili na siya mangayo. Kinsa ang ingana ang tatasan? Wait, ching. Kinsa? Dapat mag-usap tayo soon. Amen? Usapon nato ang ato ang kinaiya. Ngano di ay nga murag masinggan ang inahan. Unsay rason? Tapulan ang anak. Papadlong ang anak.
Wala naminaw ang anak. Isog pang anak, masiya pa ang ginikanan kaysa iyang ginikanan. Sugo ang inahan, siya lihok. Sugo si amahan, siya mulihok. Dili na lang kamusugo, kay masakitan mang punta. Utong na lang. Utong na lang. Kaya mapunganga ang nanay mo because of your attitude. Amen. As a Christian, ipakita mo sa kanila na may pagbabago sa buhay mo. Para mag-bless sila, para malipay sila. Ha? Ulaton pa ba ninyo nga? Mag-ingon ninyong mama nga, Nak, nagsimba naman kahak ka. Nak, nagpabautis mo naman kahak ka. Ano, hindi mo ka magpagpo. Wala pag-usap sa iyong buhang kinaiya, no? Kinsa mapaulawan, anak? Dili ikaw. Si Lord. Diba? Dapat gitawag ka ni Lord. Mag-usap dyan ka. Gitawag nimo si Jesus Christ as a personal Savior nimo. Kinahanglan usbon dyan nimo ang inyong kinaiya para mahimo ka deserve. Natawagon ng anak ni Lord. Amen! Ipagmalaki mo siya na siya ang nanay mo. Ipagmalaki mo na siya ang tatay mo. Ano man klase ang trabaho niya, tindira man siya, magtataho man siya, mananahi man siya, teacher man siya, isa pa, doktor man siya, attorney, no? Huwag mo sila ikahiya. Labihan na itong mga ginikanan niya na nasa tama-tama lang or mas baba pa. Huwag natin ikahiya ang ating mga ginikanan. Pinakamahirap man siya sa lahat ng mga ginikanan. Ipagmalaki natin sila dahil siya ang instrumento ni Lord para masilayan mo ang mundo. Amen! Palagparan natin ang ating mga ginikanan. Praise the name of Jesus. Hallelujah. What are the things we need to consider to your mother? Ano daw ang mga bagay na kailangan nating isaalang-alang sa ating inahan? Masay libuhan ni Mama. No? The risk she experienced. Masay experience ni Mama. Grabe ang pagtantos. Pagbuntis pala niya sa imuha, grabe na ang iyang agian. No? Dili magod pari-pariha ang agian. Seryansyahan sa usa ka inahan na ay kanang inahan niya masilan. No? Dili gusto sa inani nga amoy, dili gusto kaon ng ani, gusto siya mukaon pero dili niya gusto, dili niya masabtan ang iyang sarili. Nanganib ang kanyang buhay para lang maging tao ka. Sa anong dahilan? Simula nang siya mabuntis sa'yo, nahihirapan na siya, nagduduwal na, amen, nahihilo na, masilan. Usahay, ingnan pa siya sa doktor na bawal mo liho, mag-bed rest lang ka. No? Hindi maintindihan ng nanay ang kanyang nararamdaman. Hanggang sa pagdating or dumating ang oras ng kanyang panganganak. Sabi nga ng karamihan, nasa hukay na ang isang paan ni nanay. Amen? Nasa bingit ng kamatayan si nanay. Pero, nag-sacrifice siya para lang matao ka din sa kalibutan. Pero usahay, dili nato mahuna-hunaan kung unsa ang iyang naagian
before ka natao din sa kalooban. Pero dahil mahal na mahal ka niya, naningkamot siya na kahit gaano ka-risky na mainuwal ka lang sa mundo at mabuhay ka sa mundo ito. Katulad ni Sister Ay, nakita man dyan na ako ang inahan. Gialian kay Freya. No? Makita lang ni mga iyahang sitwasyon, makahilak dyan ka. Pero naa sa iya ang kagustuhan nga maigawa sa iya si Freya kay syempre precious gold, no? Naapa sa iyahang baby si Freya, precious na. Precious na ang pangalan. Precious Freya. No? So, precious dyan si Freya. Grabe dyan ka precious. No? So, natugma po niya ang pangalan. No? Bila ka-hospital ang among giadtuan before siya nakapanganak. Tulo. Ikatulo sa XCDC. Gabi pa dyan. Magkadlaw na dyan. No? So, kita, ingana, mga anak, ang sitwasyon sa atong mga inahan, grabe ang amuang naagian before mo nasilayan ang mundong ito. Pero, unsa ang inyong ginabuhat sa inyong inahan? Dapat i-treasure natin sila. Amen? Importante sila sa buhay. Pero katulad ng sabi ko kanina, may uban nga mga anak nga mas ginapili nila ang ilang barkada kaysa ilang inahan. Usahay, itakwil pa nila ang ilang inahan. Mas piliwan pa nila ang ilang barkada. Ayaw dyan ninyo himuan na magsuon. Kaya grabe, dili lalim. Kaya kinahanglan nato ang love. Sa ganitong love, love your mother, obey your mother, value your mother, embrace your mother. Kinsay nakahimo sa iyang ginikanan ang love. No? Amen. Habang hindi pa huli ang lahat, gawin mo yun, igsuon. Usahay gani, naapay sitwasyon na papiliwan ka sa doktor. Kung kinsa ang piliwan nga i-save, no? Ang baby ba o ang inahan? Pero kung sa'y inapili sa mag-asawa, bahala na lang nga ako ang mamatay. Ayaw lang ang ako ang anak, di ba? Mas piliin nato nga mabuhi ang anak kaysa kita. Pero usahay karon, dili dyan nila matreasure ang ato ang mga nabuhat, ang mga past nato. Kinahanglan mga igsoon, mga anak, mamulat ta sa katotohanan. Huwag mong ipagpalit ang iyong ina sa iyong barkada. Kaya may mga barkada ng mga darutan. May mga barkada na dili maayo. Mga bad influence. Kailanman hindi mo maipagpapalit ang isang ina sa kahit na ano pa man. O kahit na kanino pa man, o kahit na sino man. Amen? Ing-anak ka ka-love sa imong ginikanan. Ing-anak ka ka-love sa imong mama. Kaya bisan grabe ang iyang giagian. Ang enjoyment niya ngayong nabati. Yung masayang-masaya siya na makita kang buhay. Masayang-masaya siya na love kanya. No? Ingana ang love sa usa ka inahan. Dili mapapantayan. Hindi kailanman mapapantayan ang pagmamahal ng isang ina. The godly reason why we need to love our mother
it is right because it is written in the scripture, Ephesians chapter 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. It is reasonable because of her sacrifice. Amen? Sacrifice. Grabe sakripisyo sa iyong muhang inahan. It is rewarding because it has a special promise. Ephesians 6 verse 2, honor your father and mother. Things will go well for you and you will have a long life. Kinsay gusto makatagamtang og long life. Amen! Palapakan natin ang ating mga Diyos. Amen. Unsay sikreto, mga anak. Mutuman jud ta. Obey jud nato atong ginikanan kay kini ang sundo sa ato ang gibuhat. Para magdugay ang ato ang kinabuhi. Kay sometimes may mga anak nga dili nagatuman. Amen? Suplada kaayo. Mura naibuga sa iyang sarili. Apan bisan na kaibuga, tumanjod sa imong ginikanan. Ay kung wala ang imong ginikanan, wala yun ka din sa kalibutan. Amen? Aron mo taas ang imong kinabuhi, tumanjod ka sa imong inahan. Tumanjod ka sa imong amahan. Amen? Amen? Ako pala pangalan atong mga Diyos. And our conclusion, this message will remind us to love our mother and our father not only on Mother's Day, not only on Father's Day, but all the days of our lives. Amen? Iparamdam natin na mahal natin sila and thankful tayo na sila ang ating naging mama o papa. Amen? Kinahanglan mo tuman dyan ba para din mahimong armalay o masinggan si mama. Kinahanglan isyo na dyan na ba atong love sa iya sampang buwin pa siya, sampang nakaramdam pa siya, sampang naapa siya sa imuhang kapal. No? Say, I love you to your mother. Ayaw na mula ta, igsuhod, na mawala siya din sa kalibutan. Before ka I love you sa iyo. Useless na siya. So kung karon mga anak, kung naapa mo ginikanan, mama, papa, just show your love to them. I-embrace natin sila. No? I-love natin sila, i-obey natin sila, i-value natin sila, and i-embrace natin sila. Amen? Di naman na isuon. Amen ba? Ayaw ka ulaw. I-show mo sa ilaha na love mo sila. Kay love ka ng mga ginikanan. Amen? Amen. Atong palapakan natin mga Diyos. O salamat kay Abong Tawil. Ang ato ang mensahe is about reminder to love your mother and your father. Salamat Panginoon. Atong ito po ang atong mga ulo, mag-amput na. O talagang Panginoon, nagpasalamat kami Ginoo sa Abong Tawil ng Diyos sa imong mga pulong na imong part sa matawag sa kanang Lord. Salamat Lord sa love sa mga mama o papa. Nasayran na namo Ginoo kung unsa ang ilang sakripisyo sa ilang kinabuhi. Nabati namo Ginoo nga dili di ay lalim ang mahimong ginikanan o Diyos. Busa Ginoo, kung dili man ni showy sa among love sa ilang Lord. Tagdoa kami Ginoo nga mahimong kami showy, nga mahimong kami anak para sa inyong Ginoo. Salamat Lord. Karon pa nang nabuhi pa sila. Amo lang iparamdam sa ila. Love namo sila Lord God. Dili pa lagi ang tanan mga igsoon. Iparamdam mo sa kanila. I-embrace sila.
Sabihin mo na love mo sila. Samtang buhi pa sila igsoon. Lord, tudloa kami Ginoo nga mahimong genuine sa among love sa among parents, Lord God. Katulad ng pag-love mo sa among Ginoo. Salamat, Lord. Nga mahimo kami karapat-dapat niya, mga anak nila, Lord God. Tudloa kami Ginoo nga mahimong obedience sa ilaha, katulad ng pag-obey namin sa iyo, Lord God. Salamat Ginoo sa mga gugma Ginoo nga ikaw ang nagsimula sa lahat-lahat. Ikaw ang nagturo sa aming Panginoon kung unsa ang word na love, kung unsa ang pag-ibig, Panginoon. Salamat Ginoo nga karon pa lang, Lord, ma-practice na namin, Panginoon, ang aming pag-love sa among ginikanan. Salamat Ginoo sa imong tigog, Ginoo sa imong Holy Spirit, ang kanunay nga nag-comfort sa matag usa ka namo, Lord. Salamat sa imong kanunay nga paggiya sa matag usa ka namo, Lord. Lord, imo lamang ang pasidungog, imo lamang ang tanang pagpasalamat Ginoo sa amuha, Lord God. Wala na lain nga pagasampitan pa namo Ginoo kundi ikaw lamang o ikaw lamang o Jesus. Salamat Ginoo, among ginadayeg ang imong banal na pangalan, Lord God. Ug among ginabalik ang tanang tungog ug himaya ug tanang pagpasalamat, Lord God, sa imong trono sa grasya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. At isa pa pala, ako'y napansin. Kada adto mi diri ang mga bata, dagan jud diri mag-bless. That is right. Pero the sad thing is, makita po na kung ang inyong mga ginikanan, ano dili man mo mag-bless sa ilaha? Ha? I-bless ninyo sila. Pag-show ka respeto sa ilaha. Dili lang kay pastor, dili lang sa akwa, dili lang kay auntie, kay uncle, dili. Dapat maghikan sa inyong pamilya. No? Makita ka sa inyong mama o papa, mag-bless lagi ka dito sa ako awan na. Diba? Pangit po tanawon. Kailangan mag-bless mo sa ilaha. Kung nag-respeto mo kay pastor, kay auntie, kay uncle, irespeto po din ang inyong ginikanan. Amen! Amen! Kinsan mag-bless na sa ginikanan? Amen! Palakpakan nato ang atong Diyos. Hallelujah! Magsalamat po.